Alam mo yung masarap sa pakiramdam? Yung pumunta ka sa lugar na hindi mo pa napupuntahan gaano man kalayo gamit ang tamang motor. Tulad na lang itong Royal Enfield Himalayan 450. Ang tanong, ito na ba ang unang adventure bike mo? Marami ang na-inlove sa naunang Royal Enfield Himalayan pero hindi mo maipagkakaila ang daming room for improvements ng 411. Pero ngayon, ito na updated version. Anong meron sa bagong Hima? May brand new engine na gumagamit ng 451cc displacement, naka-liquid cooled 4-stroke single-cylinder double overhead cam, 6-speed na, hindi katulad ng 411 na 5-speed lang with 39.5 horsepower at 8,000 RPM and 40 Nm of torque at 5,500 RPM. Fuel tank capacity is 17 liters. Malaki-laki na yun para sa mga biyahe nyo. Curb weight is 195 kilograms. Para naman sa presyo, mayroon tatlong variants to. Nasa harap nyo ang base model in Casa Brown for 339,000 pesos. Mid variants na Slate Poppy Blue at Himalayan Salt for 349,000 pesos. And yung premium variant na naka-tubeless na ang rims in Hanley Black at Camet White for 369,000 pesos. Looking at the bike, yung styling, pasok sa panlasa ko. Alam nyo, mas pipiliin ko ang itsura nito kaysa dun sa naunang 411. Makikita mo yung modern design dito ng Hima 450 pero retain yung signature taste ng Royal Enfield. Ginamitan ng twin spar tubular steel ang frame with 17 liters tank na ang sexy ng hulmahan. At by default, meron kayong kasamang tank guard na testing na nga with Royal Enfield logo dito sa gilid. So ngayon ginawa nilang itsura, hindi masyadong hinarangan yung gilid ng tangke. Medyo inabante nila sa harapan. Itong part na to mukhang aftermarket para malagay yung aux light. Sinalpakan din nila ng 2 pirasong upuan na maganda ang korte. Malabaling kinitan yung datingan at lapat na lapat ang leather sa upuan. Sobrang nipis ng part na to para madali nyong malapat yung 2 paa nyo sa sahig. Meron na rin kasamang bracket para sa top box pero hindi kasama tong side bracket. Extra accessories na lang din to. Ngayon, ito ang gusto kong pag-usapan na part. Dito sa motor na to, pwede nyo ang adjust ang upuan. For your standard seat, pwede nyo adjust to in 825mm to 845mm. Pakita ko sa inyo. Para magawa natin yan, kailangan natin buksan yung main seat. Andito yung susian sa bandang kanan. Ewan ko ba kung bakit andito sa kanan yung susian. Twist lang natin. Unang matatanggal itong pillion seat. Tanggalin muna natin yan. Which is by the way, dito nakalagay yung mga extra tools nyo. Sabay tanggal nito. Dito sa Hima, sobrang dali lang para ma-adjust nyo yung seat height ng upuan. Kung napapansin nyo dito sa ilalim ng upuan, meron kayong 2 bar dito. Isang maiksi dito sa may bandang harapan. At isang mahaba na may rubber na nakakabit. Sa ngayon, nakaset ang seat height nito to 825mm. Ngayon, kung itataas natin siya, kailangan nyo lang ikot to. Ganyan. At dito sa harapan naman, ganun din. Lagyan nyo lang din to. So ngayon, itong settings na to, ipang 845mm na. So mataas-taas na. Bagay para sa mga matatangkad na tao. Pero para sa video na to, ibabalik ko para kahit papano, makita nyo yung seat height ko ng mababang upuan. Which is, papakita natin mamaya sa unang upo. Dito sa ilalim ng upuan, makikita natin mga fuse, battery, at yung regulator. Yun lang naman. Wala po tayong compartment dito sa ilalim ng upuan. Pagdating naman dito sa front end, meron tayong clear windscreen na decent ang laki. Yun nga lang, hindi ko lang sure kung adjustable to, mukhang hindi kasi wala akong nakikitang knob para ma-adjust tong windscreen.
Meron lang 4 na tornilyo dito sa harapan. Bagay dito sa round LED headlight ng Hima. Ang linis tignan ng loob eh. And kung magpapasan light kayo, yung tsura niya. And kung high beam naman, ilaw yung baba. For our turning indicators, hindi wobbly kapag naandar na tayo, especially kapag nasa off-road na tayo. Hindi siya yung paganto-ganto. And for the rear, naka-integrated po ang taillight dito sa turning indicators nyo. So for example, naka-idle kayo, ganito ang itsura niya. At kung pipreno naman, ayan, mas liliwanag siya. Meron tayong round TFT display. Ayos to nagti-TFT ng Royal Enfield. Nabubungad sa inyo pangalang Himalayan. At ito ang itsura niya. Tingkad, no? Ang kulay. Alright, for our dash, makikita natin dito, tachometer dito sa taas. Fuel indicator na halos katulad ng itsura ng tachometer, which is nice. Gear indicator, side stand indicator, speedometer dito sa taas ang ating clock at outside temperature. Itong part na to ay ating odometer. At sa pinakababa ang ating mga warning indicators or warning icons. Dito yung malfunction indicator, ABS indicator, low oil pressure indicator, at kung ano-ano pa. Para matagal natin at makalikot yung dash, meron tayong mga button dito sa left handlebar. Andito yung joystick natin at home button. So kapag kakalikutin natin yung dash, ganito ang itsura ng kamay natin. So dito yung joystick at dito sa taas yung home button. Joystick natin is your usual up, down, left, and right. Meron tayong 2 dot dito sa pinakababa. Umpisa natin dito sa kaliwa. Dito nakalagay ang trip meter tulad nitong trip 1, trip 2 at ang kanilang fuel consumption, fuel range, fuel consumption natin, battery voltage, service due, engine temperature. Kompleto And, tingin lang. Once na lilipat natin dito sa bandang kanan, andito na yung mga settings tulad ng appearance. Pag pindot natin to, anong mayroon dito? Golden line. Okay. Hindi natin kailangan yan. Background, which is kung gusto nyong auto, kung maliwanag, magba-black, kung madilim naman, magiging white yung background nyo. So, lagay lang natin sa auto para siya na ang bahala mag-adjust. Brightness, yes. I think nasa pinakatodo to. Ganun naman lagi. Screen type, sa ngayon nasa analog display tayo. Kung gusto nyo digital, ganito ang magiging itsura niya. Which is by the way, pwede nyo i-connect ang motor nyo, itong display nyo, through your Royal Enfield app. Pwede nyo gamitin yung display na to as your navigation. Para sa akin, yun ang masabi kong best feature pagdating sa technology ng Royal Enfield. I think para magawa yun, kailangan yung i-hold tong joystick sa kanan. Ito yung may code na lalabas para mailagay nyo dun sa Royal Enfield app. Ayan siya. Tapos i-scan nyo, okay na. Also, we do have 4 riding modes dito sa Hima. Meron po tayong 4 na riding modes dito sa Hima. Kung napapansin nyo dito sa right handlebar, meron tayong M button. Dito nyo pwedeng mabago yung riding modes. For the riding modes, meron tayong performance mode na naka-on ang ABS, performance mode na ABS off, at meron din tayong eco mode na ABS on, at eco mode na ABS off. Depende kung nasa ang road condition kayo. Mahaba ang handlebar para sa relax ergo. To the right handlebar, makikita natin ang kill switch at ignition switch. Nakakaiba ang itsura with Royal Enfield logo. Nice. Sanay ako sa ganun Hindi ako sanay sa ganito tinitwist. For us to start the bike, kailangan lang natin ipitik sa kaliwa. Yan, ganyan. Teka, maingay. Hazard button na tagong-tago nandun sa pinakasulok. Ito yung mode button natin. For the throttle grip, sobrang grippy niya. Ganito yung gusto kong grip Lalo na kung babiyahe kayo. Hindi po adjustable ang brake lever. And for our mirror, mahaba ang stem at may bilog na mirror. May salpakan ng charger dito Mukhang aftermarket kasi may switch Anyway, to the left handlebar, andito ang home button natin. Kung magkakalikot kayo sa dash, ito rin yung magsisilbing back button nyo. Katulad ng ignition switch, pero this time, ito yung high beam at passing light natin. Ayun turning switch, joystick, at busina. For our clutch lever, hindi po siya adjustable. Para sa mga iba namang features, the bike have assist and slipper clutch. So expect kapag nag-ride na tayo, malambot ang clutch lever at yung gearing natin. Also, naka-ride by wire ang Hima 450. Malalaman natin mamaya kung kamusta ba ang throttle response. Para naman sa ating front suspension, naka-Showa 43mm upside down fork with 200mm travel. And hindi po adjustable ang suspension natin. Pero buti pinaganda nila yung suspension sa harap with high fender at may ganito kayong fender. At dito sa Hima, sinalpakan nila ng 21 inches spoke wheels. Which is sobrang okay kung ipanglulubak niyo yung bike. Madali at hindi ganun kasakit sa ulong maintenance. Braking natin sa harap, naka 2-piston by Brembo calipers with single 320mm disc. Radiator comes with covered na rin po para hindi na kayo mag-abala. And
plastic skid plate dito sa baba. Pero dito naman sa headers, metal plate naman. Foot brake na malapad at may mga spike. Foot pegs natin na may kasamang rubber. So kung on-road, stay nyo siya na ganyan. At kung gusto nyo naman mag-off-road, pwedeng tanggalin to. Dito ang side glass para ma-check nyo ang oil. And for our exhaust, medyo cute yung exhaust ng Hima. For our rear suspension, naka-Showa monoshock with 200mm travel at adjustable po ang preload nito. Mahabang swing arm. And for our brake dito sa likod, naka-single piston by Brembo calipers with 270mm disc. For our rear tire, kung ang harapan ay naka 21 inches, dito naman sa likod ay naka 17s tayo. Kung magamit ng Sayat tire na may stock size dito sa rear ng 140/80 at sa harapan naman ay 90/90. Pero yun nga lang, dahil nasa base model po tayo, hindi pa tubeless ang gulong natin. Kung magme-maintenance naman kayo, magpa-apal kayo ng gulong or whatsoever, meron siyang kasamang center stand. And for the side stand, mahaba yung side stand niya. Dahil familiar na tayo sa bike, punta na tayo sa unang po. First ride sa Hima 450. Alam nyo, ang sexy niya, no? Hindi siya macho eh. Chick siya eh. Laki ng tangke. Biglang sexy dito. Tignan nyo naman yung bewang niya. Pero ang haba niya actually. Dual sport Sayat tire na made in India. Of course, RE. Alright mga cutie pies. Unang upo. Ay. So as of the moment, nakaset ang seat height to 825mm. Mababa to. And, so you can see, straight yung legs ko, slightly bent. At lapat na lapat ang dalawang paa ko sa sahig. I'm 6 flat, 83 kilo at ganito ang itsura ko sa Hima. Anong masabi nyo? Pwede na rin, no? May mga dapat ba akong ayusin? Nagbago yung background natin to white. Bago ang lahat, nakuha natin ang bike sa Royal Enfield Bacoor. So kung gusto nyo magtingin ng mga RE bikes, hanapin nyo lang si Sir Chris ng RE Bacoor. Alright! So here you go with the bike. We are in a very relaxed riding position. Ang taas ng handlebar. Maganda yung triangle geometry natin sa bike eh. I mean, wide handlebar, relax yung kamay natin, upright yung likod natin, and also yung paa natin straight na straight. Sobrang relax ng posture ko. Tsaka ang nipis nung part na to. Kung hihinto kayo sa traffic at ilalapat nyo ang dalawang paa nyo sa sahig, ayan, madali lang. Kung iaangat nyo, walang distractions, walang sasabit. Upuan natin, well, hindi siya ganun kalambot. Pero upuan natin, ang nasasalo niya lang yung likod ng puwet ko eh. Ang sarap lumayo nito. Yung tipong wala kang pakialam kahit off-road yung dadaanan mo. And kung tatayo naman tayo sa bike, madali lang din. 6 flat na ako pero hindi ako nahihirapan. I mean, hindi ganun kababa yung handlebar niya kahit nakatayo ako sa bike. Lawak ng turning radius. Gaan bigla ng bike Kung iusog-usog nyo siya sa parking at di kayo naaandar, masyadong mabigat yung bike. What? Meaning ko para sa displacement niya, yung bigat niya na halos 200 kilo na. Mabigat yun syempre. Pero once na umaandar na kayo, parang wala na lang Doon naman tayo sa bagong makina na meron ng Hima. Hindi ko pa nasubukan ng Hima 411, pero binigyan tayo ng chance ng Royal Enfield Molino para masubukan ng Scram 411. At halos isang linggo sa akin yung Scram. So nailayo ko siya ng gusto. May kukumpara natin siya dito sa bagong makina ng Hima. Aminin ko, sobrang nabitin ako dun sa motor na yun. I mean, ilan ba? 29 horsepower, 5 speed. Lalo na kung may kasabay kayo sa expressway. Naku po. Pero kasi, the bike's not built for performance. Kumbaga, ginawa yung bike para mailayo mo siya, pasok ka sa expressway, pero at the same time ma-enjoy mo ang on and off road. Pero dito sa bagong Hima, para sa akin, yung power na meron siya ngayon, ito yung power na kahit pa paano makakasabay ka sa mga kasama mo, yung tipong hindi ka maiiwan.
Dahil naka single cylinder tayo, low to mid RPM, andun yung tulak niya. So andito tayo ngayon sa second gear. Sabi nating 3,000 RPM. Also yung throttle response ng bike ay responsive siya. Ibang ride by wire kasi sloppy ang throttle response, hindi ganun ka-accurate. Pero dito, kung ano yung hinihingi mo, binibigay niya. Pagdating naman sa tunog niya, sabihin na natin hindi siya may pinakamagandang tunog. Ayun na yun, stock exhaust. Well, wag na kayo masyadong mag-expect na ganun kagandang tunog dahil single cylinder lang to eh. Dito tayo sa favorite place to be, payapa. Alright, sarap. Ayun, sobrang straight ng legs ko, hindi ako nahihirapan tumayo sa bike. Tsaka imagine, lalayo ka, punta ka sa lugar na hindi mo alam. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng kung ano-anong phone mounting. Makamba na baka masira yung cellphone mo nakalagay dyan. May kasamang GPS to dito sa dash niya eh. So kung maglo-long ride kayo, set nyo lang sa app, makita mo na dito yung mapa. Pero ganun pa man, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, naka single cylinder tayo, expect andun pa rin yung vibration ng bike. Sabihin nating engine brake, downshift, ramdam mo ang vibration. 4,000 RPM pataas, andyan na yung inig. Pero mayroon naman tayo rubber sa foot peg, so kahit pa paano ililesen niya yan. Ganda ng handling ng bike. Brake response, well, medyo late. Pero kapag ang bike mo ay ganito, ganun talaga ang settings ng brake. Dog! Sige, tawid. Sir, kamusta? Oo naman. Selfie ta. Ako hawak. Yun. Ayan. Well, itong bike na to, ano man ang height mo, babagay ito sa'yo. Pero para sa akin, mas prioritize ng Hima 450 ang mga rider na may ang legs. Sa mga hindi pa ganun ka-familiar sa brand, Royal Enfield matagal na sa industry, gumagawa ng mga classic bike, mga retro bike, naked, adventure bike tulad ng Hima. And as of now, parang ito ang nag-iisang adventure bike ng RE, and kilala ang RE for their reliability. Parang mausok dito sa part na to. Para naman sa mga iba niyang competitors, sabihin nating andyan ang CF Moto 450MT, KTM Duke, Adventure 390, Bristol, at kung ano-ano pa, mga Japanese bike tulad ng NX500 ng Honda, Kawasaki versus 650, at kung ano-ano pa. Para sa akin, isa ang Hima 450 sa mga masasabi kong proper adventure bike sa entry level to middleweight category. Long trip ready na tong bike eh. And for our fuel consumption, baka may biglang sumulpot. Kumonsumo po ang bike ng 26 km per liter. Saktong-sakto yun para sa displacement niya. May mga iba kasi ako nasubukan na 400, 450cc na kumonsumo ng 22 to 23 km per liter. Pero dito sa Hima, 26 km per liter, sobrang okay na. Malaki pa yung tank capacity nyo, 17 liters. Ito tayo dito sa klit. Kung meron man tayong hindi masyadong nagustuhan, well, number one, yung vibration niya, given single cylinder yung bike. Pero if I were you, mas maganda kung bago kayo kumuha ng Hima, mag test ride muna kayo. May mga test bike naman ang Royal Enfield. Subukan nyo muna kung tolerable ba or kaya nyo yung vibration, especially in long trips. Kasi isang cause ang vibration para madali kayo mapagod. Pero kung sanay na kayo magmotor, wala na lang yun. And pangalawa, napansin ko lang, hindi ganun ka-organize yung mga wirings ng Hima 450. Tignan nyo, parang ang gulo, diba? Siguro yun lang. Pero buti na lang ginawa na nilang liquid cooled yung Hima 450, no? Dati kasi air cooled lang. So kahit pa paano, mas mamupush mo pa yung bike. That's it for our review dito sa bagong Hima 450. Let me know your thoughts about the bike.
Kukuha ka ba ng ganitong klaseng motor? Yan mga Kidipais, hanggang dito na lang muna ako. Buti tumigil na yung ulan. Kanina tuloy-tuloy ang buhos eh. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung may kayo sa mga ganitong content, huwag po kayo mag-alala dahil sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po na pindutin nyo yung subscribe button to support the channel. Kaya mga Kidipais, see you sa next content.